So mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating Morning Revival Preview. So welcome sa ating Morning Revival Preview. Amen. At ang schedule natin ngayon ay Week 41, Day 5. So pang Friday na ito. Mabilis ang araw. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 2:10. For we are His masterpiece, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand in order that we would walk in them. Amen. Ano ba sinasabi rito? So sabi rito, tayo ay kanyang mga obra maestra. Masterpiece, obra maestra yan. Madalas itong term na masterpiece, ginagamit ito sa mga naisagawa ng mga artists. Yung mga artist talaga, yung magagaling. Meron sila mga ilang ginawa na may tuturing na obra maestra. At mahal yan, maganda yan. At madalas yan ang pinagbuhusan talaga nila ng kanilang effort at inspiration. Diba? So yung mga sikat na mga artists, diba? May mga ginawa yan na talagang kinilala. At yung mga work nila, may mga pangalan yan. Nilalagyan pa nila ng pangalan. No? At may pirma nila yan. At kung anong taon nila ginawa. Minsan wala na sila, andyan pa rin yung masterpiece nila. Ang Diyos natin, ganyan din. Siya ay lumikha ng masterpiece. At siyempre, mataas yan. At sa mundo kasi, yung mga masterpiece ng mga sikat na mga artists, mga priceless din yan. Ang ibig sabihin, hindi mo mabibili yan ng pera. Oo. So, sino ba ang masterpiece ng Diyos? Tayo. Tayo mga believer, ang masterpiece ng Diyos. Na nilikha niya in Christ. Sabi, created in Christ. So, pagkalikha pa lang, matindi na. No, ang ibig sabihin, si Kristo ang pinaka pamamaraan na kung saan tayo ay nailikha. No, so, ano bang ibig sabihin yan? No, kasi ang tao ay ayon sa wangis at anyo ni Kristo. No, na sino ba ang nauna? Sino ba ang nauna? Siyempre si Kristo muna. Si Kristo muna. Bagamat sinasabi natin, siya ay nagkatawang tao, 2,000 taon pa lang ang nakakaraan. Pero sa Genesis, yung tao ay nilikha na ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At yan ay larawan at wangis ni Kristo. Ibig sabihin, bago nilikha ang tao, umiiral na si Kristo at tayo ay nilikha ayon sa wangis at larawan ni Kristo. Kaya tayo nilikha in Christ. Parang si Kristo isang hulmahan ng tao. Na mula diyan, nailikha ang tao. So, ibig sabihin, ang tao ay walang katulad. Wala siyang katulad. Talagang unique siya. Unique siya. So, yun yung una. Okay. At sinabi rito na ang tao ay for good works. Ibig sabihin, itinalaga siya na gumawa ng isang mabuting gawain. Ano naman itong mabuting gawain? Si Kristo. Si Kristo ang mabuting gawain. Kapag hindi si Kristo ang gawain natin, hindi mabuti yan. At binanggit dito, we would walk in them. Lalakad tayo, dyan. Ano yan, dyan na yan? Sa good works. Yung good works, magiging paglakad natin. So sa Biblia, pag sinabing lalakarin, yan ay tumutukoy sa pamumuhay. So, nabuo na yung verse. So, minsan yung mga verse, putol-putol yan na dapat maintindihan natin. Pag naintindihan mo yan, maiintindihan mo ng buo. At ang yaman naman, ang yaman pag naintindihan mo. Masterpiece, dahil nilikha tayo. Sa pamamagitan ni Kristo. Masterpiece, dahil tayo ay tinalaga
sa isang mabuting gawain na walang iba kundi si Kristo. At we walk in them. Lalakaran natin ito. Magiging pamumuhay natin ito. Ito ay ang gawain na walang iba kundi si Kristo. Hindi lang natin ginagawa yan ayon sa tungkulin. Dapat yan ay isang pamumuhay. Diba? So, yan yung verse na binasa natin. 2 Corinthians 4:5. Chapter 4 to verse 5. We do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as our slaves for Jesus' sake. We do not preach ourselves. Hindi natin pinipreach yung sarili natin. Kundi si Christ ang pinipreach natin. Ano ba ibig sabihin dito na preaching ourselves? Alam nyo kasi kung magaling kayo mag-observe, pansinin ninyo yung mga tao. They are preaching themselves. Di ba? Yung mga nag-uusap, nagkwekwentuhan. Actually, sa kanilang pagkukwentuhan, kadalasan, they are preaching themselves. Ang pinapakita nila na bida ay yung sarili nila. Kaya kung tawagin niya, nagbibidahan. Para bang, ako, ang ginagawa ko, ang narating ko, ang karanasan ko, ako. That is preaching themselves. Napaka-common na yan sa mga tao pag nagsasalita, preaching themselves. Ayaw kasi nila na-humiliate sila eh. Palaging gusto nila, magsalita sila ng mga good points nila. Mga attainment nila, mga sino ang mga kilala nila, mga nagawa nilang matitindi, at na tapos nila, naging mga project nila. So, preaching themselves yan. So, yun yung ibig sabihin ng preaching themselves. Pero tayo, hindi. We are preaching Christ. Kung tayo ay nagsasalita, ang binabanggit natin ay ang kagalingan ni Kristo. Ano pa? Ang kanyang kasariwaan, ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan, kung sino siya, no? Lalo na sa panahon ng iyong problema, paano mo siya nararanasan? No? Ang mga bagay na ginawa niya sa atin, no? Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pasensya, ang daming pwedeng banggitin. Preaching Christ, hindi ka matatapos dyan. No? At tayo, Tayo ay ano sabi rito? Slaves for Jesus' sake. Sabi ng kausap mo, galing pala ng Kristo mo. Ikaw, ano ka? Slave po. Slave po ako nitong magaling na ito. So, yan. Di ba? Gusto mo ba yan? Oo, gusto natin yan. Na tayo ay preaching Christ. Okay. And as we preach Christ, we are a slave to Christ. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. In Ephesians 2:10, good works are just Christ. The goal of God's work is Christ, and we should walk in this work. We often work because of our interest, not because of Christ. Kasi tayo naman ay nagsiserve sa Panginoon. May mga panahon naman na nalilihis tayo na habang nagsiserve tayo, ang interest natin, yung sarili natin. Magaling ka na mag-speak. Hindi mo na mamalayan, kaya ka nag-i-speak. Ang interest mo, maipakita sa tao. Gaano ka kagaling. Pwede naman, habang nagsasalita tayo, pinapakita natin sa tao, gaano ka lakas, kadami ang ating mga alam. Katagalan. No? Sasabihin na, ang galing mo. Para kang isang teacher, isang lawyer. Pag nagsalita, isang announcer. Yan ay for ourselves. No? Pero dapat hindi ganon. Amen. So, dapat tayo ay gumagawa at ang ating gawa ay si Kristo. Si Kristo.
Amen. At tayo ay mga alipin niya. Amen. Amen. So many times men run to and fro to work for a name for themselves. They have work, but they have not served God. God's work from eternity to eternity has always been with a view that His Son would have the first place in all things. Therefore, our work should also be for Christ. Amen. So kanina sinasabi kasi na ang work natin should be for Christ, hindi para sa sarili natin. No, hindi tayo nag-iisip na gumawa ng pangalan para sa atin. Na dumating yung panahon, malaki na yung pangalan ko. Pinag-uusapan na ako. So karamihan sa mga spiritual leader ay umaabot naman sa ganyan. No, na sila ay sumisikat. Ang iba hindi lang sumisikat, yung mayaman pa. Nang ibig sabihin, ang direksyon ng kanilang paggawa ay hindi sa Panginoon. Hindi sa Panginoon. Yung mga apostol, hindi naman mga yumaman yan eh. Pero alam natin, ang kanilang puso, ang kanilang paggawa ay si Kristo. No? Ano ba ang ibig sabihin na ang ating gawain ay si Kristo? So may mga term na gusto kong gamitin. No? Madalas kasi siya ay espiritu na naidala sa atin. Napakasubjektibo ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi, itong good work na ito, pwede natin maging pamumuhay. No? So ngayon sinasabi natin, ang buong gawa, dapat si Kristo. Gusto ko magbigay ng isang item ng ating service sa Panginoon. Katulad ng prophesying. Ang prophesying ay isang mataas na uri ng paglilingkod. Sinabi ni Paul, prophesying builds the church. So, ibig sabihin, matinding service yan, ang prophesying. So, paano mangyayari na ang prophesying is good work for Christ? So, ginamit natin yung salitang, kasi ang prophesying is speaking. Speaking. Sabi niya, ang prophesying is speaking for God. Speaking. Okay. For Christ and speaking Christ. Di ba? So, for God. Nagsasalita ka, hindi para sa sarili mo. Hindi para sa sarili mo. Fourth, Christ, ang pagsasalita mo ay si Kristo na iminiministeryo mo sa tao. Okay. Speaking Christ, ibig sabihin lahat ng lumalabas sa bibig mo ay si Kristo. Lahat ng letra, lahat ng salita, lahat ng sentence. At ang naibibigay mo sa tao ay si Kristo mismo. Ano ang magiging reaksyon dito? Di ba? Kung ganyan, sasabihin na nakapakinig, nakakapagtaka. Nung nadinig ko itong taong ito, damang-dama ko, nahipo ko si Kristo. Nakita ko si Kristo. Nakonvict ako ni Kristo. Nabigyan ako ng liwanag ni Kristo. Na comfort ako. Na isaayos ang aking buhay. Napasaya ako. Ang daming karanasan ng mga nakatanggap ng ating prophesying. Bagamat madalas, kung ano yung sinalita nila, naiintindihan din naman nila. No? Pero hindi yun yung pinaka-goal. Ang pinaka-goal, nahipo nila ang Panginoon. So, ibig sabihin, ito ay isang gawain na walang iba kundi si Kristo mismo. Pag walang ganyan, ang service natin, hindi si Christ. Alam mo, pagkatapos kanila marinig, ang galing ng speaker na ito. Sa susunod, pag dumating ito, tawagin niyo uli kami. Gusto namin itong marinig. Galing-galing.
No? At ang sarap magpatawa ng tao na ito. No? Walang Kristo. Ibig sabihin, preaching ourselves. So, lahat ng ginagawa natin para maging Christ ito, dapat maraming prayer. Maraming prayer. Filled ka ng Panginoon. Puspos ka ni Kristo. No? Ikaw ay in Christ. Ang iyong pagsiserve is through Christ, by Christ, and Christ. Ganon. Amen. So nawa, unti-unti makapasok tayo sa tamang paglilingkod sa Panginoon. No? At nawa ito ay maging pamumuhay din natin. Amen. Amen. So magbabasa pa rin ako. If God does not purify our intent and motive, we cannot receive God's blessing. We work not for sinners, but for Christ. How successful our work depends on how much Christ is in it. Our work should not be for our own increase, our own group, our own message. Rather, we should work for Christ. As long as God gains something, we should rejoice. When we see God's gaining something, even if it is not through our hands, we should be happy for it. Amen. So madalas ang isa sa malakas na katibayan din ng ating mga gawa ay ang increase. Pagpaparami, marami na babaptize, maraming nagiging believer, malakas ang gospel, no? Marami na meeting na perfect, di ba? At para mangyari yan, maraming gumagawa. Kung walang gumagawa, paano mapipreach ang gospel? Paano mape-perfect yung mga kapatid? Paano sila madadala sa buhay eklesiya? Pero dahil sa pagpapagal na maraming mga kapatid sa loob ng church life, nagkakaroon ng increase. Pero may mga panahon na hindi tayo fruitful. Hindi tayo fruitful. At pwede kong sabihin na minsan hindi rin natin maintindihan bakit hindi tayo fruitful. Tapos nakikita mo yung iba, napaka-fruitful nila. So anong dapat na reaction mo? Kung minsan hindi ka masaya. Bakit sila? Dami nilang fruit. No? So mali yan. Dapat kung ang Diyos ay nagkamit ng mga fruits, hindi man ikaw ang gumawa, dapat masayang-masaya ka. Yan yung tamang puso. Yan yung tamang puso. Ang ibig sabihin, para kay Kristo ka. At kung ano man ang ginagawa mo, para kay Kristo. Sapagkat kung hindi ka masaya, no, sa gawain ng iba, ibig sabihin, ikaw ay para sa sarili mo lang. So, yun ay isang test na naghahantad sa atin. So, maganda yung mga incident na ganito. At least, nahahantad tayo sa harapan ng Diyos. At kaya sinasabi rito, kailangan natin mapadalisay, no, sa ating mga motibo. No, sapagkat kung hindi mangyayari yan, walang blessing ang Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo napadalisay, alam niyo kung ano tayo? Punong-puno tayo ng self, makasarili. No? Punong-puno tayo ng flesh, mga bagay na makalaman. No? Punong-puno tayo ng mga natural na buhay, ang ating desire para sa ating sarili. Kaya ang Panginoon gumagawa ng pagpapadalisay upang tayo ay maging dalisay ng mga tao. No, maging motibo natin. Dapat si Kristo lang. No, sapagkat kung minsan kaya tayo gumagawa, gusto natin palakihin yung grupo natin. Maipakita sa tao. Tingnan ninyo, ang laki ng grupo ko. Mas magaling ako kaysa sa inyo. Dahil sa ganyan, wala kang blessing. Wala kang blessing. Kaya anong dapat? Mapadalisay. No, maisantabi ang mga makakaluluwang buhay, mga natural na buhay,
ma-purify, no, to the point na dapat si Kristo lang ang goal natin. Amen. So today's reading na ako. Amen. So, Christ should also have the first place in our messages. We preach Christ Jesus as Lord. For I did not determine to know anything among you except Jesus Christ and this one crucified. So ito yung verse na sinabi ni Paul, na sinasabi niya rito, hindi naman niya intention na malaman ang anumang bagay sa inyo. No? Kundi si Kristo lang ang isa na crucify. Na ang ibig sabihin, kapag na-meet niya ang mga tao, hindi siya interested kung sino ba itong taong ito. No? Mayaman ba to? Somebody ba to? No? Kasi pag ganyan tayo, ibig sabihin, meron tayong personal na interest. Na alam mo pa, ano kaya to? May kaya kaya to? May negosyante kaya ito? No? Baka naman pag naka-close ko to, matulungan ako nito. So, hindi natin hindi natin concern yung mga ganong bagay. Ang importante lang, may Kristo siya, at ang Kristong napako ay meron siya. Na ang ibig sabihin ng Kristong napako na itong taong ito, hindi mahalaga sa akin kung sino man siya. Ang mahalaga sa akin, nabubuhay siya sa pagkabuhay ni Jesus. Oo. So, yan yung sinasabi rito. Kaya si Paul, pinapakita rito na hindi siya para sa kanyang sarili. Lahat ng ginagawa niya, binibigyan niya si Kristo ng unang pwesto. Ang ibig sabihin ng unang pwesto, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi natin? Dapat si Kristo ang unang pwesto. Ang ibig sabihin niyan, siya ang nasusunod. Siya ang may unang pwesto. So, yun ang ibig sabihin ng unang pwesto. Siya ang nagdi-decide, pumipili, nagpaplano. At ang direksyon niya, ang direksyon natin. Ang gusto niya, ang gusto natin. Hindi natin pinapalitan yung kanyang pamumuno sa gitna natin. Yan ang ibig sabihin ng si Kristo ang unang pwesto. Amen. Our central message should not be the dispensations, the prophecies, the types, the kingdom, baptism, forsaking denominations, speaking in tongues, keeping the Sabbaths, or holiness, etc. Our central messages should be Christ. Amen. The centrality of God is Christ. Ang sentralidad ng Diyos ay si Kristo. Amen. Kasi ang truth at saka ang mga messages, kung tutuusin naman, marami mga topic yan. Sabihin mo nagme-message tayo. Bawat message may particular na topic. Hindi ka naman pwede mag-message ng halo-halo ang sinasabi mo. Merong topic yan. Ang mga truth may topic din. So magaganda itong mga topic na mga binanggit sa atin. Katulad ng dispensations, prophecies, types, kingdom, baptism. Okay? Forsaking denominations. So lahat ito ay mga paksa na may kinalaman sa ating mga messages. Pero ang sinasabi rito, ano man paksa mo, okay, ang central message mo should be Christ. So, hindi siya message lang na para matuto yung tao. Para maging clear siya. So, hindi yon. Minsan kasi, nag-iisip tayo, ang alam ko kasi, madalas yung mga speaker, pag pupunta sila sa isang lugar, aalamin muna nila yung condition dyan. At mula dyan, pipili sila ng topic na tugma. At iniisip nila, na mula dito sa topic na to, ma-adjust yung mga tao, mawala yung mga yung mga ganyang bagay na mga negatibo. No? Sa akin, hindi naman masama yan. Okay din naman yan.
Kasi ang speaking naman ay dapat may topic talaga. May topic. Ganun. Di ba? Katulad ng mundo ngayon. Pupunta ka sa isang lugar. Ang mga tao dyan, hindi naniniwalang may Diyos. Lugar ng mga atheists yan. So may topic ka dapat. Ang topic mo ay i-prove mo na mayroong Diyos. Di ba? At pupunta ka naman sa isang lugar na ang mga audience mo ay mga nanampalataya na at nabautismuhan na. Eh ang topic mo, gospel at para mabaptize sila. So hindi rin tutugma. No? Kaya kailangan may topic talaga. Hindi pwedeng walang topic. At tama rin na kung pupunta ka, at least alam mo yung sitwasyon sa lugar na yan upang manalangin ka sa Panginoon at bigyan ka ng karunungan ng Panginoon kung ano ang ipipreach mo. Pero, sinasabi rito, dapat ang sentro ng iyong preaching ay si Kristo. Si Kristo. Hindi pwede mawala si Kristo sa preaching. Na ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng paksang ito, mahipo niyo ang Panginoon. Makakita kayo ng liwanag mula sa Panginoon. Maranasan niyo ang Panginoon. Matamasa niyo ang Panginoon. Mapuspusan kayo ng Panginoon. Madala kayo kay Kristo. Yun ang sentro ng ating message. Di ba? Kaya, paano mo gagawin yan? Dapat, ikaw na speaker, nahipo mo ang Panginoon. Hindi mo lang hinanda yung topic. Kasi minsan maraming speaker, minememorize yung message nila na pag nagme-message, para ba nagre-recite ng isang tula o ano ba yan? Hindi. Alam mo yung paksa mo. Tama yan. Alam mo yan. At dapat marami kang prayer, Panginoon. No, hindi itong message ang importante. Ang importante, ikaw. Panginoon, ikaw. Hindi importante na matuto sila sa kanilang kaisipan. Kasi ang tao, pwede makaalam yan. Matuto yan. Pero kung wala ang Panginoon, walang buhay na masusumpungan ng tao. Hindi niya makakain yung tree of life na walang iba kundi si Kristo. Kaya ang mga tagapagsalita ng Panginoon, dapat puspos ng Espiritu. Puspos ng Kristo. Nananalangin ka bago ka mag-speak. O minimemorize mo lang yung mga sasabihin mo. Dapat habang nag-i-speak ka, nakadugtong ka sa Panginoon. Gumagawa siya sa Espiritu mo. Para bang yung mga salita mo nanggagaling sa loob. Na kung saan nandyan ang Panginoon. Ito ang sabihin mo, ito ang salita, ito ang ano. Kaya minsan, yung mga speaker na talaga maayos, yung prepare nila, minsan hindi naman lahat na-speak yan eh. Naniniwala ako, hindi. Minsan nga yung outline, pababasa na lang eh. Kundi minsan pupunta sila sa isang paksa na yun ang binibigay ng Espiritu sa kanila. So, mas mahalaga sa kanila yung binibigay ng Espiritu kesa kung ano ang prepare nila. Amen. Okay. Amen. After a person is saved, we should help him to consecrate himself to be a slave of Christ so that he receives Christ as his Lord in all things. O ito, nag-aalaga tayo ng mga tao. No, dapat ang attitude natin, ang puso natin, tama pag nag-aalaga. No, may mga kapatid tayo, nakita ko. Sa kanilang paggawa, yung mga kapatid, dinadala nila para maging body nila. Minsan, sinasama pa ko sa mga affair ng world. No, yung tao, napapasama sa kanila. Eh kung pinapakain mo lang, hindi naman masyado masama yan, pero hindi rin dapat palagi. No, pero dinidevelop nila yung closeness. Body. Hindi ganyan ang mag-alaga. Ang pag-aalaga, dinadala mo sila sa Panginoon. Ito, makilala mo si Kristo. Ma-consecrate ka sa Panginoon. Mahalin mo itong isang ito. Ito ang sundan mo. No, wag ako.
Kasi ako ay pwede magbago. No? Pero ang Panginoon, siya ang dapat mong sundan. Ikaw ay maitayo bilang isang alipin ng isang ito. No? At ito ang iyong paglingkuran. Dapat palaging ganyan, palaging ganyan. Hindi tayo dapat magselos kung ang isang tao ay parang hindi tayo pinapansin o parang hindi man lang tayo pinagpakitaan ng gratitude. Okay lang yan. Ako kasi hindi ko naman inaantay yan. Naku, Danny, brother Danny, salamat, inalagaan mo kami. Hindi ko kailangan yung mga ganun. Pag nakita ko yung tao na dala sa Panginoon, nagmahal sa Panginoon, nagmi-meeting, ang saya ko na. Dapat ganun. Dapat ganun. No? At huwag tayo mag-isip ng anumang bagay na pwede nating pakinabangan mula sa tao. Pumunta tayo sa kanyang lugar. Minsan nakikita ko, ang dami mga puno, ang daming bunga, yung kanyang backyard. Huwag natin pansinin yan. Minsan, yung mga ilan naku, dami mong tanim dito, pwede ba makahingi nito? Pwede ba makapitas nito? No? Pwede bang, ano bang lasa niyan? Gustong-gusto ng apo ko yan. Huwag mong anuhin yan, huwag mong pansinin yan. Huwag kayong maghingi mula sa kanila. Siyempre, kung minsan, out of their good heart, may mga gusto silang ibigay dahil masaya sila sa iyo. Huwag mo naman silang pahiyain. Oo, kunin mo. Sa akin kasi pagkusang loob binibigay, kinukuha ko. Pero never akong hihingi. At kung minsan may mga kasama akong humihingi, napapagsabihan ko tuloy sila. So mga kapatid, ang direksyon ng ating paggawa sa tao ay upang dalhin sila sa Panginoon. Amen. All the truths in the Bible are related like a wheel with spokes and a hub, having Christ as the center. We are not neglecting the truths outside the center. Rather, we need to link these truths with the center. Concerning any truth, we should know two things. We should know about this truth, and we should know how this truth relates to the center. Amen. So yung center, binigyan tayo rito ng paglalarawan. A center, yung truth. So yung truth, ang paglalarawan na binigay sa atin ay gulong. Alam niyo ba yung gulong na may mga rayos, katulad ng bisikleta? O hindi buo yung gitna niya, may mga rayos. Yung gulong ng kalesa, may mga rayos yan. Hindi gumagalaw yan kasi balanse yung rayos niya. No? Pero, ang madalas gumagalaw dito ay yung gitna. Pag ikot ng gitna, iikot yung buong gulong. Ang puwersa niya nandun sa gitna. Nang ibig sabihin, konektado lahat dun sa gitna. Hindi sila pwedeng hindi kumonek doon sa gitna. Pag huminto yun, nakahinto rin sila lahat. Pag umandar siya ng mabilis, aandar din sila. Kaya ang nagdadala doon, yung pinaka-hub. Hub ang tawag doon. Yes, hub. Yung mga nasa gilid, mga spokes, mga rayos. At yung circumference niya, yun ang pinakagulong. No? Na ang ibig sabihin nito, lahat ng pinipreach natin, dapat nakakonect doon sa sentro. Hindi ka pwedeng lumabas doon sa sentro. Kaya sinasabi niya, maraming truth. Ang daming truth. Oo. No. Hindi mo kayang ubusin yan. Ang mga truth ay mga topic. No. Lalo na sa loob ng Biblia. Pero dapat lahat ito ay nakakonekta doon sa hub. No. Kaya ang mga speaker, meron siya isang gift kung paano niya i-link yung mga truth doon sa sentro. No, hindi siya lalayo sapagkat kung siya ay walang connection doon sa pinakasentro, magkakaproblema siya. Magkakaproblema siya. Alam mo, yung isang rayos, pinutol mo. Wala na siyang connection doon sa sentro.
At pag pumutol ka na naman, pumutol ka ng pumutol, magigiba na yung will na yan. Ganun. So, ibig sabihin, yung gitna ang mahalaga. Yan ay si Kristo. Yan ay si Kristo. So, sa lahat ng ating mga pagsasalita, messages, lalo na sa mga katotohanan, dapat si Kristo ang sentro mo. Alam mong i-link yung sinasabi mo kay Kristo. No? At ang mga nakikinig, idadala mo doon sa gitna. Idadala mo. No? Pero siyempre, kung wala naman yung mga paligid, hindi solido. Hindi solido. Kailangan may particular truth ka na sinasabi na ikinukunik mo naman doon sa gitna. No? So yung mga ganitong pag-serve, mga kapatid, ay 100% Christ. Na pwede ko sabihin, nangangailangan din ng pagsasanay, no, kung paano magsalita, na kung saan si Kristo ang sentro. No, na nadadama ng mga nakikinig na ang pinakamahalagang bagay ay si Kristo pa rin. No, bagamat may mga katotohanan na naituturo ka upang ang tao ay hindi maligaw. No, kaya sinasabi sa atin, yung mga tao na hindi alam ang katotohanan ay magiging kalat. Kalat. No? Pero yun naman mga tao na maraming alam, pero hindi nadadalas kay Kristo. Ito ay mga taong walang buhay. Walang buhay. No? At hindi sila madadala sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Amen. So sa mundo, may mga taong marunong, ang galing, ang daming alam, pero walang paghipo kay Kristo bilang buhay. Wala siyang paghipo kay Kristo bilang buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sa Saduseo, di ba? Pumupunta kayo sa kasulatan, pero hindi kayo lumalapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Amen. Amen. So we should pay attention to the center. Of course, this does not mean we do not speak of other truths. Paul said, I did not determine to know anything among you except Jesus Christ and this one crucified. So inulit sa atin itong verse na ito upang ipakita sa atin na ang pinakamahalagang bagay ay si Kristo pa rin. Si Kristo na naipako. Oh, amen. Later, he also said, but we do speak wisdom from among those who are full grown. It is only after a person has consecrated himself and received Christ as his Lord that we can speak to him the truths concerning his building up. Kasi itong building up, so pag sinabi natin building up, ito yung goal ng Panginoon, ang maipagsama-sama tayo, maitayo bilang eklesiya na siyang gusali ng Diyos. So yun. Ito ay isang mataas na pagtuturo. At nangangailangan ito ng tamang kapanahunan na dapat ang isang believer, sinasabi niya dito, ay full grown siya. Meron siyang sapat na gulang upang maintindihan niya ang building ng Panginoon. Kaya ito ang dahilan kung bakit marami rin mga believers na hindi nagmi-meeting. Dahil hindi nila alam, okay, ang kahalagahan ng pagtatayo ng Panginoon. No? Kapag ikaw ay walang damdamin sa pagpupulong, hindi mo iniisip ang kahalagahan nito. Ito ay pagpapakita na hindi ka full grown. Hindi mo nababatid ang puso ng Panginoon. No? Hindi mo alam kung ano ang kanyang direksyon. Sapagkat ang pagtatayo ang pinaka-goal ng gawain ng Panginoon. Diba? Kaya sa Ephesians, diba, sinasabi riyan, ang ministeryo ay upang i-perfect ang mga banal tungo
sa pagtatayo ng katawan ng Panginoon. So yung direksyon ng pagpe-perfect sa mga believer, kaya tayo nag-meeting upang sila ay lumago, maging full-grown, at kalaunan madala natin sa buhay eklesiya. Kaya kung hindi sila full-grown, hindi nila makilatis itong mataas na katotohanan tungkol sa pagtatayo. Amen. In our work, we should continually draw people back to the center and let them see that Christ is Lord. We cannot do this work in an objective way. We ourselves must be the first to be broken by God and allow Christ to have the first place in us before we can lead others to receive Christ as Lord and allow Christ to have the first place in them. Amen. So palagi sinasabi natin, hindi mo madadala ang tao sa isang punto na hindi mo naabot. Diba? So yung point na si Kristo ay dapat magkaroon ng unang pwesto sa buhay ng mga tao. Dapat ikaw mismo, ikaw mismo ay umabot sa ganyan na si Kristo ang unang pwesto sa buhay mo. Sabagat kung sasalitain lang natin ito, na hindi naman natin naranasan, hindi tayo umabot sa ganyan. Walang bigat ang ating pagsasalita. Kaya ito ay isang mataas na antas ng pamumuhay ng isang believer na sinasabi natin, si Kristo ang unang pwesto sa buhay natin. Madalas napapalitan siya. Madalas ang nagkakaroon ng unang pwesto ay tayo rin at hindi siya. Maski sa mga spiritual na gawain na mga ginagawa natin, may mga pagkakataon na naisagawa yan. Hindi sa pamamagitan ng Panginoon na mayroong unang pwesto. Kaya unti-unti, maabot natin ito. Amen. Ito. We must live out a life of giving Christ the first place before we can spread this message. Our message is just our person. We should allow Christ to have the first place in the small things in our daily life before we can preach the message of the centrality of Christ. I only wish that every one of us would give the Lord Jesus His place on the throne. Ayun, ganda. His place on the throne. Yan ang sinasabi ko. Magkaroon siya ng unang pwesto sa buhay natin. Ang ibig sabihin ng unang pwesto sa buhay natin, magkaroon siya ng trono sa loob natin. Siya yung hari. Siya yung Panginoon. Siya yung Diyos. Siya yung ulo. Andyan yung trono niya sa loob natin. Maliit na bagay, malaking bagay, yung isa na nasa trono pa rin ang nasusunod. Kailangan practicein natin sa buhay natin. In all things, big things, small things, siya ang nasa trono. So naalala ko nga nun sabi ng isang kapatid ultimong pagpapagupit. Huwag ka magpagupit ng gusto mo. Dapat siya ang tanungin mo. Kasi yung mga YP nung araw mahilig gumawa ng style na ayon sa sanlibutan. May mga YP noon, dati uso, mga nakatayo, mga spike yung mga buhok. Gusto ba ni Kristo yan? Siya ba yung nakaupo sa trono? Siya ba nagsabi sa iyo na ganyan? Diba? Pati pananamit. Dapat meron siyang unang pwesto. So hindi pinag-uusapan ano yung uso, ano yung hindi uso. Ang pinag-uusapan, dapat meron siyang trono sa iyong puso, sa iyong kaisipan, sa iyong kaluluwa. Palagi mo kung may gagawin ka. Oh Lord, gusto mo ba to, Panginoon? Papayagan mo ba ako dito? Kung minsan, sabi niya, maski sa meeting, kasi may mga meeting na kailangan mag-select ng hymn Select. Panginoon, pwede na ba to? Gusto mo ba to? Diba?
Minsan pati mga words na sasabihin natin, may mga time na bago ka tumayo, mag-post ka, mag-speak, Panginoon, ito yung gusto kong sabihin. Pwede ba to? Gusto mo ba to? So, maraming aspekto sa buhay natin na ang nakaupo doon sa trono ay tayo, hindi siya. Amen. Kaya yan ang ibig sabihin ng first place. Amen. So the Lord's well done surpasses all the praises of the world. The smiling face of heaven surpasses all the angry faces of the earth. The comfort of heaven surpasses the tears of the earth. The hidden manna is enjoyed in eternity. So itong last part niya, ang lalim. Actually, na to last part na to. Pero hindi, parang very poetic itong sinasabi rito. It's really a poetic words na nung binasa ko. So, sabi niya, ang naman ito. Ang napaka niya. Kasi yung mga poetic, minsan parang mga salitang, makahulugan. Mga pananalitang, may karunungan upang gisingin ang damdamin ng mga nakikinig. Alam mo, sinabi niya, the Lord's well done surpasses all the praises of the world. Ano ibig sabihin yan? So yung salitang well done, mga kapatid, yung well done, ito ay ginamit na salita ng Panginoon sa kanyang judgment seat nung winelcome niya yung mga overcomer. Sabi niya, well done. Sabi niya sa mga overcomer. Good and faithful slave, come into the joy of your Lord. So sinabi niya, well done. Naisagawa niyo ng maayos. Anong pagsasagawa ito? Si Kristo to. Tangi lang ang mga ginagawa natin kay Kristo ang pwedeng tawaging well done. Ang mundo, pumupuri siya sa maraming magagandang gawa. Sabi niya, yung praises of the world, na isang tao nagbalik ng nawawalang item, hindi niya yan pinag-imbutan. Well, sasabihin ng mga tao, ay, nagpuri sila sa isang tao. Dapat yan bigyan ng medalya. Diba? Pero ang well done ay ang pagsasagawa kay Kristo na higit pa sa mga ganyang mga bagay. So, naintindihan nyo? Maraming magagandang bagay. Yung mga anak na tumutulong sa kanilang magulang. Ibig sabihin, yan ay nagtatamo ng papuri ng sanlibutan. Ang mga tao nagsusuli ng sukli na sobra. Di ba? Nagtatamo siya ng papuri ng sanlibutan. Pero, ang well done ay gawain na sinagawa na kung tawagin ay Kristo. Ha! Diba? Surpasses the praises of the world. Intindihan nyo? So, yun sinasabi rito. Ito pa, sabi niya. The smiling face of heaven surpasses all the angry faces of the earth. Intindihan nyo ba yan? Ano ba yung mga angry faces of the earth? Ito yung mga galit ng mundo na naihahayag sa mukha ng mga tao ngayon. Galit na galit sila. Minsan makikita mo pag ikaw ay nag-YouTube, mga tao nagwawala sa galit. Galit na galit. Pero pag chinek mo, yung mga bagay na nagagalit sila, wala mga kwentang bagay. Di ba? Napapahamak nga sila dahil sa galit nila Pero sila ay napapahamak sa mga walang kwentang bagay. At katumbas nito ay ang ngiti ng mga tao. Ang mga tao sa mundo ay napapangiti sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila na wala rin kakwenta-kwentang bagay. Meron na dulas na tao. Tuwang-tuwa sila. Tatawa ng tawa. Di ba? Naintindihan mo, ang babaw ng kaligayahan ng tao sa mundo. Di ba? Nakakita sila ng mga tao na nakadamit ng kakatuwa. Tuwang-tuwa sila. Smile, smile, smile. At may tao nagsasalita, napakagaling mag-joke. Di ba? Ngayong panahon na to, maski yung mga nagsasalita sa mga
sa mga stage ng religion, gusto nilang magpatawa ng mga mabababaw na mga katatawanan na tuwang-tuwa ang tao. Di ba? Pero, sabihin ko sa inyo, ang buong kalangitan ay pwede lang siyang ngumiti kay Kristo. Kay Kristo. Ang Diyos ba mapapasaya mo sa mga ganyang bagay? Hindi. Pero sabi ng Diyos, di ba? Ito ang aking bugtong na anak na labis kong kinalulugdan. Sabi niya ganun. Ito ang anak ko. Ibig sabihin, pag ang anak niya, mapapangiti mo ang Diyos. Ang Diyos, masayang-masaya kapag ang anak niya ang pinag-uusapan. Di ba? Kapag ang anak niya ang kasama mo, kapag ikaw ay naglilingkod sa kanyang anak, kapag ang gawain mo ay Kristo, yung smile ng sangkalangitan, nasa iyo. Hindi ba? Ano pa? Sabi niya, the comfort of heaven surpasses the tears of the earth. Ano ba ang tears of the earth? Ibig sabihin, ang tao ay lumuluha sa buong sangkalupaan tungkol sa maraming bagay. No, lumuluha sila. Di ba? Iniiyakan nila ang maraming bagay. Mga bagay na nawala, mga bagay na hindi nila nakamit, mga taong umalis na nilayasan sila, okay, mga break-up, friends, kung ano-ano mga relasyon, umiiyak sila sa mga bagay na yan. Diba? At ang pinakamatinding iniiyakan ng tao ay ang pagkamatay ng isang tao. Pero ang heaven ba umiiyak sa mga ganyan? Hindi. Hindi siya umiiyak sa ganyan. Ang buong kalangitan, ang kanyang comfort ay mas mataas. Mas mataas. Ang ibig sabihin, hindi lang siya nako-comfort doon sa mga bagay na kabaliktaran na iniiyakan ng mga tao. Di ba? Kundi ang kanyang comfort ay spiritual. Halimbawa, sinasabi sa atin, kapag isang tao ay nanampalataya sa Panginoon, naligtas, pati mga anghel sa kalangitan ay nagre-rejoice. Ang taas ng kanyang comfort. Di ba? Ang taas. Ikukumpara mo sa mga bagay na iniyakan ng tao, mas mataas ang comfort na ito. Sapagkat ang isang taong naligtas ay nailigtas mula sa walang hanggang kapahamakan. Di ba? Samantalang ang isang tao na namatay, okay, kung siya ay isang believer, hindi naman siya namatay, natulog lang siya. No? Natulog lang siya. No? At kung siya ay hindi believer, yan ang pinakamasaklap na bagay, no? na siyang kabaliktaran ng pagre-rejoice ng kalangitan. No? Kaya ang comfort ng kalangitan ay lumalampas sa luha ng sanlibutan. Amen. Tapos yung bandang huli, ang natatagong mana ay tatamasahin magpakilanman. Ano yan? Yan ay si Kristo bilang ating pagtatamasa sa panahon ngayon, sa susunod na kaharian, hanggang sa walang hanggang kaharian. Praise the Lord. Amen. So yan yung MR natin ngayon mga kapatid, at bukas panibagong topic ulit tayo.